Hello, Konnichiwa! Welcome to my Jet TV. Ako po si Jet. Ang ating pong pag-uusapan today is 5 epektibong paraan or effective ways para mabilis kang matutong mag-Nihongo. Handa ka na ba? Let's start! Ito mga kapatid, seryoso po ako kasi ito pong effective ways na ito ay kasama na po dyan ang secret ko kung bakit ako natuto agad mag-Nihongo. At syempre, yung mga kakilala natin ng mga magagaling na ngayon sa Nihongo, paano sila natuto, at iba't iba pa, nag-research din po tayo bago ko po ito inihain sa inyo. Okay? Diba? Handa na ba kayo? Handa na po kayo ng ballpen at inyong lapis para isulat natin ang mga effective ways, lalong-lalo na yung mga nahihirapang mag-aral ng Japanese. At syempre, para na rin ito sa mga kababayan natin sa Japan na matagal na dito sa Japan, hindi talaga ako matututong mag-Nihongo. Or yung mga nagbabalak na pumunta dito sa Japan para magtrabaho, o may balak pumunta dito sa Japan para mag-tour, at least magagamit ninyo ang Nihongo ninyo. Ngayon, ito ang aking mga effective ways na tip at kasama ang secret ko dyan para mapabilis ang inyong pag-aaral ng Nihongo. Okay, so, handa ka na ba? Okay, ang number 1 para sa akin, ang pinakaunang-unang kailangan, mabilis na paraan para matuto ka kagad mag-Nihongo is maglagay ka ng goal mo. Mag-set ka ng goal mo. Kahit saan parte ng buhay natin, sa pag-aaral o kung ano-ano pa man, kailangan po natin may goal tayo. Bakit po ba importante itong may goal? Kasi parang ano yan eh. Halimbawa, lalabas ka ng bahay. Hindi mo alam ang direksyon na pupuntahan mo. Malilito ka talaga. Before ka pa lang dapat lumabas sa bahay mo, sinearch mo na kung saan kang road na dadaan para makapunta ka sa patutunguhan mo. Parang ganin din yun sa pag-aaral. Kailangan nagsiset po tayo ng goal natin. Gagawa tayo ng planner natin. Isusulat po natin yan sa schedule natin. Dahil hindi po basta-basta ang Nihongo. Ang Nihongo po ay isa sa mga pinakamahirap na language sa buong mundo. So, pangatlo yata yung Nihongo. Okay, na magsiset kayo ng goals nyo everyday, i-schedule nyo siya. Halimbawa, from Monday to Sunday. Monday, magre-read ako. Reading lang ako Monday. Tuesday, puro vocabulary lang, 10 minutes. Wednesday, puro listening lang ako, 10 minutes. Kahit ganun, pwede rin yun. At least, ma-step forward kayo, dahan-dahan yung goals nyo. Maka 20 minutes ako na ganun, bibilugan nyo siya. Okay, so, next naman tayo, number 2. Magbigay ng oras, time to study. Kasama rin siya sa setting goals. Ay, busy, may trabaho, 8 to 5. Trabaho na, pagdating pa sa bahay, magluluto pa, magsasaing pa, mag-aano pa, lahat-lahat pa, wala na akong oras sa sarili ko. Ay, may oras ka ng pag-Facebook, diba? O, aminin, may oras na Netflix. Aminin din. Okay, sinong guilty dyan? Ayan. So, yung pag-Facebook natin, hindi natin alam, inabot na pala tayo ng 1 oras sa kakascroll. Titingin-tingin lang ng kung ano-ano. Tapos Netflix, ay, teka, manunod ako ng K-drama. O, 1 oras din yan, K-drama. Teka muna, ang ganda ng kasunod. Panunuorin ko ulit yung pangalawa. Naku, second episode. Naku, patay na tayo dyan. Naging hanggang 2 hours na. Hanggang 3 hours na. Hanggang napuyat na. Diba? Yan ba ang busy? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Take your time to study. Ngayon yung Netflix, hindi ko naman sinasabi na wag lang mag-Netflix. Hindi ko rin sinasabi na wag lang mag-FB. Babawasan nyo lang yung oras nyo ng pag-FB or pag kung ano-ano na. Tapos, ilagyan nyo siya ng time ninyo doon. O, 1 hour lang muna ako. 1 hour akong mag-aaral. O kung hindi talaga kaya, 30 minutes everyday, pwede na yun. Ganyan din po yung ginawa ko noon Nagtatrabaho ako 8:30 hanggang 5:30. Uwi ako sa bahay ng 5:30. Mga before 6 na yun, darating na ako sa bahay. Pagtapos nun, bilisan na ng luto. Pakakainin ng bata. Tapos 7 o'clock nag-aaral po ako ng free Nihongo class. 7 to 9. Yan, bibigyan nyo siya ng oras. So parang ganun din. Kahit halimbawa, maghanap kayo ng oras na makakapag-aral talaga kayo ng Nihongo. Kahit po 30 minutes or 1 hour, bawat isang araw. Give time to study. Ang karunungan ay susi ng success natin.
kung gusto nyo talagang mag-success o makapasa kayo sa JLPT N4, N5, kung ano man ang gusto nyong mapasahan, kailangan magbibigay tayo ng time to study. So, key is K-E-Y. Keep educating yourself. Oh, di ba ang ganda? Ang success po natin talaga ay knowledge din yan eh. Nakakatulong po talaga ang knowledge. Para sa inyo, treasure nyo na rin yan, yung knowledge. Kasi, nasa atin lang yan, hindi. Pwede nating i-share. Hindi yan mawawala. Okay, number 3 na! Sinisermonan ko ba kayo? Ha? Okay. Find out where you are good at memorizing or studying. Ano bang ibig sabihin ko dito? Hanapin nyo kung saan kayo madaling mag-memorize or madaling mag-aral. Kasi iba-iba tayo ng style eh, kung saan tayo madaling makamemorize, kung saan tayo madaling makapag-aral. Example sa akin, nung first time pa ako dito sa Japan ha. Sa karaoke, tinitingnan ko yung hiragana, tinitingnan ko kung anong meaning yun, kung ano bang meaning nito sinasabi nito, no? Sinesearch ko siya, tapos binabasa ko yung bawat hiragana dun sa karaoke. Dun ako natuto. Yun ang pinaka-powerful ko ng karaoke. At saka yung self-study na rin sa mga books. Tapos, wala pa kasi nung time ko nun, wala pa yung internet na mga YouTube. Wala pang ganyan yung pag-aaral ng Nihongo. Wala pa po, Diyos mio. Talagang self-study, kukuha ka ng sarili mong libro, tapos magtatanong-tanong ka dun sa mga taong marunong mag-Nihongo, kung anong ibig sabihin nun, susulat mo. Talaga self-study kami noon. Kaya swerte na kayo ngayon, na digital world na tayo ngayon. So, hanapin nyo ngayon kung saan kayo magaling mag-memorize. Kung halimbawa, sa umaga kayo mas natututong mag-memorize, sa umaga kayo mag-aral. Kung halimbawa, mas natututo kayo sa manood ng animation, pagtuunan nyo ng pansin, kung saan kayo magaling mag-memorize. Kanya-kanya kasi tayo niyan, hindi tayo pare-pareho. Example, sa kanta, panonood ng movie, animation, sa Apply, magaling ba kayo? Mas maganda Apply kasi when you find time, kahit sa densya kayo, kahit saan kayo, pag during your break time, pag may Apply ng Nihongo, makikita nyo siya, or YouTube, sa mga books, or Japanese drama. So, kung saan kayo madaling makapag-memorize ng Nihongo, dun po kayo mag-focus. Okay, number 4 na tayo! Surround yourself with Nihongo. Or, surround yourself with Japanese language. Ano bang ibig sabihin dito? Surround it. Kung halimbawa, mas maganda po yung mga nandito na sa Japan. Kasi, automatic na puro Nihongo yung makikita mo. Pwede ka manood ng TV in Nihongo. Pwede ka makapag-usap ng Nihongo kasi lalo na pag nagtatrabaho ka, 'di ba? Nihonji ng mga makakausap mo. So may privilege na madaling matuto yung mga nandito sa Japan. Kahit nandito sa Japan, bakit hindi pa rin ako matututo? Ang tagal-tagal ko na rito, 10 years na, 20 years na, hindi pa rin. Alam niyo po kung bakit? Hindi nyo kasi sinusurround yung sarili nyo ng Nihongo. Ano pong ibig ko sabihin? Nanonood pa rin po kayo ng Tagalog na pelikula. Nanonood pa rin kayo ng Tagalog na movie. Ang pag-uusap nyo sa bahay, Tagalog pa rin. So, hindi pa rin po kayo matututo agad-agad noon. So, kung ako sa inyo, isusurround nyo talaga yung sarili nyo. Nihongo lang talaga. Kumbaga, yung brain niyo train nyo siya sa puro Nihongo. Ganon. Ganon po yung ginawa ko noon. Kasi sa akin, after kung mag-work, nag-asawa ako. So, wala akong choice. Kaya naging maganda rin para sa part ko kasi wala akong naging choice kundi mag-aral talaga ng Nihongo kasi kapaligiran ko ay bundok, puro Nihongo, puro Nihonjin, walang kasamang kahit ibang Filipino. So, puro Nihonjin. So, talagang makakapagsalita ka, mag-aaral ka talaga, maano mo talaga yung sarili mo na Nihongo kasi hindi ka makakapag-communicate sa kanila kung hindi ka marunong mag-Nihongo. So, anong ibig sabihin nun? Katulad yan sa TV. Mag-diet po muna tayo sa mga Tagalog movie, Tagalog na TV na naka-attach sa TV ng Philippine, ganyan. Tapos, sa bahay, kahit po pa konti-konti, gamitin natin yung Nihongo. Puro tayo Nihongo. Kahit po ang kasama natin, kasambahay natin ay Filipino, i-try po natin sa sarili natin, tayo mismo ang magsalita ng Nihongo. O di kaya, basta lahat ng naririnig mo Nihongo, mag-news,
television, dapat TV. Tapos yung appli mo, yung ketay natin, yung cellphone natin, gawin nating Japanese version. Aba, dyan tayo matututo niyan. Lahat ng nakapalibot sa'yo, gawin mong Japanese. Pati yung naririnig mo lahat, puro Japanese dapat, ha? Ganun, madali ka matututo niyan, promise. Bakit epektibo siya? Kasi nare-reinforce yung sarili mo na naririnig mo siya lagi. Nare-reinforce yung grammar and sentences mo. It motivates your learning. Nakakadagdag po yan ng motivation sa atin eh. At nag-i-increase ng vocabulary natin. Okay, tapos practice speaking Nihongo. Ayan, importante po na pa-practice natin yung pagsasalita ng Nihongo kasi hindi po tayo matututo agad-agad kung hindi natin mismo pina-practice yan. Hindi ka matututo unless na ipa-practice mo siya. Diba? Hindi ka matututo unless na gagamitin mo siya or into action, no? Kailangan nating mag-i-speak tayo talaga ng Nihongo. Ay, hindi ako marunong mag-Nihongo. Please naman, pa-translate. Ay, wala na tayo dyan. Talagang, so namama ka na hindi ka na matututo ng Nihongo kung lagi kang nag-a-ask ng mag-i-interpret sa'yo, eh. So, lalong-lalo na sa mga nandito nakatira sa Japan, hindi habang buhay na makakahanap tayo na magta-translate para sa atin. Kung dito na tayo talaga maninirahan, we have to know Japanese language. Kasi, mas makakabuti sa atin, makakakuha tayo ng mga gusto nating work. Especially pag meron na tayong alam sa Nihongo, di ba? Okay, so ang last, ano ba yung pinakahuli? Find your mentor or circle of friends with the same goals. Ayan. Maghanap ka ng pwede magturo sa'yo ng Nihongo, ne? Halimbawa, ay wala naman sa kapaligiran ko niyan, wala ako, saan ako hahanap niyan, sensei? Naku, napakarami na po ngayon sa YouTube nang pwedeng magturo sa inyo ng Nihongo. Or circle of friends. Yung mga friendship ninyo na gusto ring matutong mag-Nihongo. Marami po mga free dito sa Japan na Nihongo lesson. Lalo na pag pumunta po kayo sa City Hall, nagbibigay po sila ng mga free Nihongo lesson. Lalo na sa mga panggabi, meron po silang nagbibigay sila ng mga Nihongo lesson ng ganyan. So, hahanap po kayo ng circle of friends ninyo na gusto ring mag-aral ng Nihongo para mas mapapadaling matuto kayo ng Nihongo. Ngayon, bakit ko po nasasabi ito sa inyo? Kasi, 2 heads are better than 1. Ayan, kung ikaw lang mag-isa, mahirapan po tayo talagang matutong mag-Nihongo. Bakit? Kasi marami pa po tayong hindi pa natin alam. So, maghahanap po tayo ng mga pwedeng magtuturo sa atin na makakatulong sa atin sa ating goal na matutong ng Nihongo. Marami na po sa YouTube, katulad din natin po ng MyJet TV. At maraming pa po dyan na nagbibigay ng Nihongo lesson. So, mas maganda nga kung meron pa po tayong mga kaibigan ng mga teacher or yung mga nagtuturo rin ng mga Nihongo. Ngayon, kung nasa probinsya, wala namang ganun eh. Marami na po, digital world na po tayo ngayon. So, titingin po tayo sa digital, titingin po tayo sa YouTube. Mag-aaral po tayo nun. Magko-question, mag-a-ask kayo ng question. Kung ma'am, hindi po namin ito naintindihan, tulungan mo po kami. Mas maganda po kung marami kayo at ano po kayo ng mga ideas ninyo. So, mas maganda po, hahanap ko kayo ng mga mentor or circle of friends para matuto po tayo mas mabilis. Okay ba? Ano po pong example nito ha? Kung naalala nyo po yung Voltes 5. Ayan ang Voltes 5. Voltes 5. 5 po yan sila. So, kanya-kanya pong body parts yan sila. Nagja-jive po sila, nag-aano po sila, nagdudugtong-dugtong po sila para maging Voltes 5. Ganun din po tayo. Hahanap po tayo ng ating ka-Voltes 5. At mag-volt in po kayo para matuto po kayo in one goal. Ang goal po ni Voltes 5 ay para to protect Earth para sa mga Bosenian, di ba? Ganon din po tayo, hanap po tayo ng goal to, halimbawa ha, kung anong goal ninyo, to pass JLPT 4, N4 or N3 or N2, ne? Bakit po importante rin ang JLPT? Kasi kahit po nandito po tayo sa Japan. Kasi yung JLPT na yan, dahil po sa JLPT, doon po ako nakapasok sa magandang trabaho kasi meron po akong certificate. Magiging certificate nyo po yan, magiging pass nyo po yan, lalo na sa interview, na nakapasa po ako. Meron po kayong edge sa mga ibang mga foreign people, foreign person, mas makakaroon po kayo ng edge or mas makakalamang po kayo pag mayroon po kayong ipapakita na
JLPT na certificate. Ganito po dito kasi sa Japan. Kahit na marunong ka mag-Nihongo, pero kailangan mo pa rin ipatunayan sa kanila na marunong ka. So, ang JLPT ay isa po yan sa mga certificate na talaga pong tinitignan dito sa Japan sa trabaho. Okay! Ayan na po guys. So, ayan na po ang 5 natin effective ways or epektibong paraan para tayo ay mabilis matutong mag-Nihongo. Number 1 is setting goals. Number 2, time. Take your time to study. Number 3, find out where you are good at memorizing or studying. Number 4, surround yourself with Nihongo only. Okay, number 5, find your mentor or circle of friends. Sana po nakatulong po ako sa inyo at good luck po sa ating lahat. Good luck po sa inyong lahat na nag-aaral ng Nihongo. Kung nagustuhan nyo po ang aming video, don't forget to subscribe and click the all button para po may mga bago tayong video ay ma-update po kayo sa mga bago naming video sa MyJet TV. Okay, see you guys next time. Bye!